Siya rin nakakuha ng magandang ginto eh. Malaki, marami. Tapos ngayon siya na naman. Natin ng ginto pero siyang tiba-tiba eh. May araw rin sa atin yan. Kung nawawala si Rakim at ang kanilang anak ni Minea, malamang na sila nga ang lumabas sa puno ng asnamun. Sa ngayon ay hanapin mo muna ang susi ng lagusan. Ipaalam ninyo kay Haring Hagor na batid ko na kung saan itinatago ng inang Reyna ang susi ng lagusan. Ayan yung anak ni Rakim. Pagkakaperahan natin yan. Gusto po ako isama ni na Mang Emong. Bigla na lang po ako nawala. Gusto lang namin mamuhay ng tahimik. Galawin niyo na ako, wag lang ang anak ko. Makakalimutan niyo lahat ng nalalaman ninyo. Makakalimutan ninyo na naganap itong pagtatagpo na ito. Confirm na po. Mukhang nababaliw na po talaga ang tatay ko. Huwag mo nasabi yan. Kasi po, enkantado raw po kami. Nawawala nga aking pulseras. Ngayon po, masusundan nyo na si Rakim at si Amihan. Sa wakas, mapaparusahan niyo na si Rakim, Panginoon. Ang mas mabuti pa, Pinunong Ina, na magtungo kami agad ni Muro sa kinaroroonan ni Rakim upang malaman namin ang kanilang kalagayan. Kilala pa kita? Gisingin mo ang iyong ama sapagkat may panganib na paparating. Tay! Mian? Bakit? Napanaginipan po ako napakagandang babae. Sabi niya, may patating daw pong panganib. Nandiyan na daw po ang mga hator. Sila! Haganet! Mukhang may bagyong paparating ah. Jigs? Ah, Mahal. mahal. Uy, hindi ka pa natutulog. Tara na. Ay, hindi. Choleng, pupunta muna ako na Rakim. Kasi ano eh, hindi ako mapalagay doon sa sinabi ni Amihan eh. Bakit? Ano bang kinuwento sa'yo ni Amihan? Ay, naku, umami na ba talaga sa'yo? Na totoong makukulam sila mag-ama? Ikaw, Choleng, kung anong kalokohan na naman sinasabi mo. Ay, bakit? Totoo naman, di ba? Tsaka lang nga, pupunta na ako kay Rakim. Ay, teka lang, sasama ako sa'yo. Anong oras na? Baka kainin ka ng mga yun. Tara na, halika. Ikaw talaga, baka ikaw hindi pa kumakain eh. Uy, ikaw talaga, halika, samahan ka talaga. Alala ko sa'yo. Ito, minsan lang naman ito nangyari. Alisala, Rakim. Hagor. Mabuti naman pala at naaalala pa ako ng aking matalik na kaibigan. Paano ko malilimutan ang hator na pumaslang sa pinsan kong hari? Pareho lamang tayong namatayan, Rakim. Matagal kong kinimkim ang galit ko sa'yo. Pero kung tutuusin, pareho lamang tayong dalawang nawalan ng kapangyarihan at kaharian, Rakim. Hinihimo kitang sumama sa akin laban sa Lireo. Alam mo ba sinasabi mo sa akin? Kahit kailan ay hindi ko kakalabanin ng mga diwata. At kahit kailan hindi ako sasanib sa mga hator. Mian. Mian, magtago ka. Pero tay... Mian. Mag-iingat kayo, tay. Sinasabi ko sa'yo, may kababalaghan talaga nagaganap mula nung dumating yung Rakim na yan. Ikaw, Choleng, kung ano nung pinagsasabi mong kababalagan? Oh. Walang kababalagan dito! Seryoso ba? Walang kababalaghan pala, ha? Choleng, mukhang nagugutom sila. Uy, huwag mo ko'y tulak! Ay, mahal!
Muros, magbantay ka. Muros! Wala na si Prinsipe Lakim. Mga yapak. Halika! Pinamora, Kim. Kahit ang langit ng mundo'y nakikiramay sa nalalapit mong kamatayan. Ashnea! Yes! Ang galing ni tatay. Ano yan? Ano yan? Tay! Itay, huwag mo ako iwan, Itay! May isang lugar na napakaganda. Pero malayo dito. Doon mas nababagay ka. Ayoko, Itay. Parang gusto ko makasama. Huwag ka matatakot na yan. Maging matatag ka. May quality yun. Hindi na ako natatakot na makakaagaw mo pa sa korona ang iyong kapatid na si Amihan. Matagal na siyang wala, Guna. At sana hindi na siya magbalik pa. Pagkatapos ng gabing ito, sa palagay ko,
hindi na talaga makakabalik ang iyong ikalawang kapatid. Itay! 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 Sir Asuno Ese, Ader Ibi Rakim. Siya ang sanggol noon na binabanggit ni Cassiopeia. Magiging sagabal lamang siya sa atin. Sir Maika! Sir Maika! Pinatay mo ang tatay ko, Sir Maika! Asnamon Bayan Azar! Morfideo, paumanhin Prinsipe Rakim. At nauhuli kami. Akil, ang Sangre Amihan. Humihinga pa siya. Ibabalik ko si Amihan sa Encantadia. Bantayin mo si Prinsipe Rakim. Magpapabalik ako ng mga kawal. Agane, sabihin mo kay Gurna, ibalik yan sa silid ni Minea. Masusunod, Panginoong Hagorn. Agape Ave, Panginoong Hagorn. Ang sabi ng Olarca, may mga diwata daw na nakatawid ng lagusan. Tamang-tama. Pawang mga bangkay na lamang ni Rakim at ni Amihan ang kanilang maaabutan doon. Isasara ba natin ang lagusan upang hindi na sila makabalik pa? Hindi. Mas gusto kong maibalik nila at maipakita kay Minea ang bangkay ng mag-ama. Ang buong Encantadia at ang mga engkantadong nakatira rito, bahagi tayo nila. Itay! Avesala sangre, ase ese avesh madeta. Impacto ka! Tiyanak! Tiyanak ka! Umalis ka dito! Hindi ako tiyanak! Senda SB Mahal Sangre! Isa akong Adam yan! SB Imaw! Adam yan? Imaw?
Oo. Ah, ikaw yun. Ikaw yung ikinukwento sa akin ni Itay. Yung kaibigan niya. Yung pinuno ng Adam yan. SBICA Sangre. Tama ka. Ngunit bakit kanya na itsura niyo? At nasan ako? Nandito ka sa Lereo. Sa lupain ng mga diwata at kakaibang nilalang na gaya ko. Weh, di nga. Ha? Anong we? Nagsisinungaling ka lang eh. Hindi ako nagsisinungaling, amihan. Bakit ko namang gagawin yun? Halika, sumama ka sa akin. Maligayang pagdating sa Lereo, amihan. Masayang pagbabalik dito sa Encantadia. Abisala, amihan. Natutuwa ako na makilala kita, mahal na Sangre. Ang ganda-ganda mo, ang cute-cute. Tama nga ang nabalitaan ko. Namayapa na nga si Prinsipe Rakim. Sheda. Alam mo naman ang isa sa pinapangarap ko ay maging asawa kami ni El. Matid mong sa batas ng mga diwata ay hindi pa hihintulutan yan. Alam ko. Dahil ikaw ay isang reyna at tungkulin mo magparami ng mga anak na magmamana ng Lereo na magmumula nga lang sa iba't ibang ama. Sa tuwing naiisip ko yun, talagang sumasama ang aking loob. Huwag mo nang saktan pa ang iyong sarili sa mga iniisip mo. Oo man eh. Masakit lamang dahil heto ako't inaalay ko ng buong buo ang aking puso sa'yo. At ikaw, alam kong kahit kailan ay hindi mo may bibigay sa akin ang buo. Tama na. Huwag mo nang saktan pa ang iyong sarili. May naisa na akong ipagtapat sa iyo. Prinsipe ng Sapir. Hindi totoong hindi mo nakuha ang puso ko. Sapagkat noon na palang tayo magkita. Sa'yo na to. Paumanhin inang Reyna, ngunit gising na po siya. May malay na po si Sangre, amihan. Bumalik na ang pangalawang Sangre. Babalikan kita. Tayo na. Pangalawang Sangre? Sino ang pangalawang Sangre? Oo. Nagbalik na si Sangre, amihan. Nananaginip lang po ba ako, Imaw? Totoo po ba lahat ng ito? Oo, amihan. Totoo ang lahat ng ito. Sayang. Kung nandito pa sana si Itay.
Huwag ka nang malungkot, Amihan. Dahil may sorpresa ako para sa iyo. Ano po yun? Sabik na siyang makita at mayakap ka. Kaya halika na. Abisala, sangre perena. Asa na ang iba pang mga sangre? Abisala, Muros. Abisala, sangre Elena. Abisala, Muros. At Abisala, sangre Danaya. Bakit kami pinatigil sa aming pag-aaral? Sapagkat dumating na ang inyong kapatid kagabi. Narito na siya sa Encantadia. Narinig mo yun, Danaya? Makikilala na natin ang ating bagong ideya. Makikilala na natin si Amihan. Halika na, Muros! Imaw? Trono ba yun? Yan ang trono ng inang reyna. Maligayang pagdating, Amihan. Parang kilala ko po kayo. Amihan, siya si Minea, ang reyna ng mga diwata. Siya ay walang iba kundi ang iyong ina. Ina? Kayo po ang nanay ko? Ako nga, anak. Matagal din ako nanabig sa'yo. Lubhang napakasaya ko na nandito ka na. Pero, bakit ngayon lang po tayo nagkita? Sapagkat inilayo ka ni Prinsipe Rakim at dinala sa mundo ng tao upang pangalagaan ang iyong buhay. Nagpahubay ang iyong ina pagkat batid niya na higit mahalaga ang iyong kaligtasan. Ngunit nalaman ng mga hator kung nasaan kayo ng iyong ama. Kaya't, Amihan, kinalulungkot ko ang nangyari sa iyong ama. Ngunit nandito ko hindi para damayan ka lamang. Nandito ko sapagkat nais ko iparamdam sa iyo ang yakap ng isang ina. Maaari ba yon? Hindi po ako makapaniwala na totoo po pala ang kwento ni Itay noon. Lalong hindi rin po ako makapaniwala na may nanay pa po pala ako. Kaya opo, gusto ko rin po kayong mayakap. Sigurado akong nalulunod ngayon sa luha ang buong Lireo dahil sa pagkamatay ng mag-ama. Kung ganon, sino ang Amihan na ipinagdiriwang at ipinakikilala ngayon sa lahat ng mga diwata? Buhay siya. Nabigo kayong mapaslang ang anak ni Minea.
Kaya kung gusto mo talagang maging reyna ng Encantadia, ipangako mo sa akin, anak, na kahit kailan, hindi ka hahawak ng espada kaya ng iyong ama. Kaya wag na wag kang magtitiwala sa kahit kanino, Pirena. Lalong-lalo na kay Amihan, para hindi niya maagaw ang kung anong dapat para sa'yo. Walang makakahigit sa akin sa ating magkakapatid. Ako lang ang pinakamahal ng ating ina. At ako lang rin ang karapat-dapat na susunod na maging reyna. Simula bukas, ay tuturuan kayo ni Pinunong Akil kung paano humawak ng sandata. Nang sa ganon ay lumaki kayo na hindi umaasa sa iba.